Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo dyan? So ayan, my journey as an author ay hindi po madali, pero syempre kailangan ng tiyaga, kailangan natin ng pagsisikap, lalong-lalo na ngayon na wala po tayong trabaho. So ayan, so yan lang muna ang gagawin natin habang wala pang ibang work. So, dito ako parati nakaharap sa computer, kung ano-anong mga sinusulat natin ng mga libro. So, unang-una, so yan, pinagsabay na natin yung ano natin. So, yung una-una guys, ito yung sinulat ko, ito yung autobiography, na imagine tumagal ng 5 buwan bago ko po natapos. Siyempre nag-edit pa tayo, marami pang editing at hindi basta-basta na nakakapasa kay Kindle Publishing sa Amazon. Kailangan tama yung sukat, tapos yung margining para pag nag-cut ng libro ay tamang-tama siya. So, ayan guys. I am really so happy na na-publish ko ito kahit saan tayo kahit saan makakarating na po itong book natin kasi nationwide man po ito. So, para sa akin, malaking achievement na po ito kasi hindi naman lahat ng tao ay nakakagawa o nakakasulat ng libro. So, ito po yung isang nag-motivate sa akin na sumulat pa uli. Ito ay 250 pages, 270 pages, and then inedit-edit pa natin hanggang sa naging 250. So, ayan. Malaking pagpapasalamat ko pala sa naging inspirasyon ko dito. Siyempre, yung family ko, yung mga friends na nakatulong sa atin all around my life, yung nakasurround sa atin. Parati akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Di ko man kayo maisa-isa na pasalamatan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagpaaral sa akin noong elementary, noong high school, at saka tumulong sa akin noong college. Malaki ang pasasalamat ko po sa inyo dahil kung hindi sa inyo, wala po tayo ngayon. Malayo naman yung narating natin, pero hindi ko kayo nakakalimutan. So, maraming salamat po sa lahat po sa inyo na tumulong po sa atin para po magkaroon ng katuparan ng ating pangarap. Ang pangarap natin ay una-una makatapos sa pag-aaral kasi para magkaroon tayo ng magandang trabaho in the future. So, yun naman ay nang makatapos tayo, hindi agad tayo nagkaroon ng magandang trabaho na akala natin dati. Pag natapos yung pag-aaral natin is na tayo ng trabaho, hindi pala ganun ka-easy yung kadali ang buhay. Meron pa rin mga pagsubok. So, it takes 15 years bago tayo nagkaroon ng magandang trabaho simula nung natapos akong mag-aral. Imagine. Natapos akong mag-aral at 21. Nagkaroon tayo ng extra na work sa Manila, pero nag-close din yung factory, kaya tumagal lang ako doon ng 2.5 years. So, ayan, hanggang umuwi po tayo ng Pilipinas. Nag-try din tayo Hi, hello! Andyan si Pastora Mayra Gayuma. Ayan, isa yan sa mga nakamotivate at nakatulong sa atin along the way. Lalong-lalo na lately sa marriage life and then in God's grace. Na huwag mawalan ng pag-asa kasi God has always right time para sa ating lahat. So, ayan. So, sa lahat po ng mga nangangarap dyan na maging author o kung ano man ang gusto nyo sa buhay na marating,
magsumikap lang po kayo at focus po kayo sa goal. Hindi po madali, pero pag nag-focus po tayo at meron po tayong inspiration or dedication sa ginagawa natin, commitment sa ating ginagawa, ay magkakaroon po yan ng katotohanan or fulfillment. Katulad po dito, akala ko hindi ko po ito matatapos. Imagine for 5 months. 5 months po na sinulat po natin ito. 250 pages. May isa po ako dito na ni-reserve. Dadalhin ko po yan sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung kailan kami makakarating dyan. Or magdadala ako ng marami. Kung di mabigat kasi may bayad sa eroplano. Ang pagdala ng maraming libro, mabigat. Ito nasa more than, I think, 1.5 pounds ang bigat. So, pero magdadala tayo papunta dyan sa Pilipinas para may sample naman tayo. Naghahanap tayo ng publishing company dyan sa Pilipinas. Hanggang ngayon di pa ako nakakahanap. Kasi meron tayong nahanap na 2, kaya lang wala silang marketing distribution. So, mahirapan tayo kung magpapaprint lang sa kanila tapos nandito tayo sa US. Wala pong hahawak sa mga libro natin kung ipapublish lang sa kanila din bibili. Sino po yung magdidistribute dyan sa Pilipinas? Yun ang isa kong problema. Kasi pwede naman po tayo makapagpapublish dyan, tapos bayaran, then deliver yung mga libro. Kaya lang ang isa kong problema kung sino po ang hahawak at mapagkakatiwalaan na hahawak po ng libro. Para po sa mga bibili dyan sa Pilipinas. Meron na sana tayong mga client na gustong bumili nito. Kasi dahil sa Facebook din at dahil sa mga kababayan din natin dyan, gusto nilang maka-avail kahit man lang isa. They are all excited para makabasa po nito. So, yung pinag-iisipan ko pa po, in God's time, makakahanap po tayo ng publisher na pwedeng i-connect sa Shopee, pwedeng i-connect sa kahit saang online store po dyan sa Pilipinas, either sa Lazada. So, ayan, naghahanap pa tayo. Sana makahanap po tayo. Sana okay lang po kayong lahat dyan. So, ayan. During my free time, ito yung ginagawa natin. Una-una, gumawa po ako ng layout para meron tayong mga chapter. So, ayan, chapter ng buhay ko. So, ayan, nilagay lang muna natin dyan sa yellow pad bago ko po nilagay dito po sa document, sa Google Docs, sa Word. So, ayan, in-enter po natin dito. Makailang ulit yan, ilang ulit na revision bago natin na natapos kasi kailangan ng at least 10,000 words. Yun ang isang pag sumulat ng libro, kailangan nasa 10,000 words. So, ayan. Pero itong autobiography, nasa 17,000 words po ito. Kasi hindi po tayo makakabuo ng isang autobiography kung hindi makaabot ng at least 200 pages. Yun ang requirement pag sumulat ng autobiography, dapat makaabot ng 200 pages. So, tapos meron pa silang dito, size. So, ito yung size ng autobiography, 6x9. Yun yung pinakamaliit, 6x9 na size. So, yung susunod nating libro na lumabas kahapon, nasa Amazon Online Store, yun ay mas maliit dito kasi po novel po yun. So, 4x6, ang novel is 4x6 or 5x7. So, pag sumulat pa tayo next month, meron tayong naka-line up na mga title na 5x7 naman. Tatry natin yung 5x7 na size. Yung Midnight Whisper natin na lumabas hapon sa Amazon Kindle Publishing ay nasa 230 pages yun. Nasa 11,500 words.
So, mas maliit konti yun kaysa dito kasi ito po mas malapad. At meron silang standard dito. And then, pagkatapos natin mag-edit-edit dyan, ayan, nag-ano tayo, research kung paano gumawa ng cover at paano yung layouting. Sa layouting pa lang, tumagal ako ng 3 weeks kasi syempre first time din natin ayos-ayos yung layout ng margining. So, yung margining dito kailangan na pantay, top, bottom, left and right. Tapos, merong pang header para doon sa title. Kasi yung title ito, dapat nilalagay sa pages dito sa taas. So, ayan guys. So, meron niyang mga title at saka pangalan ko dito. Ang tawag dyan ay header or footnote. Kung baga dito sa baba, sa taas naman is header tawag. So, sumunod nun habang nag-aabang tayo dito kasi ang tagal muna nito. Ang daming beses natin ni-revise. Pinarevise sa akin mga 8 beses at ang pinarevise sa atin bago talaga pumasa sa standard ng Kindle Publishing. So, habang nag-aantay tayo dyan, sumulat naman tayo ng children's book. So, ayan. So, meron tayong pang-adult, meron naman tayong pang-bata. So, ito naman pang-bata is a very good story also na mapagkukunan din ng lesson. So, very colorful. Magdadala din tayo nito sa Pinas pag makauwi tayo. Para may sample tayo. So, ayan. Very colorful siya. Super ganda. Nagugustuhan talaga to ng mga bata. Marami nang nagsabi sa akin na o-order sila kaso mahal man ang bayad nito dito sa US. Para papunta dyan sa Pilipinas. Disconnected. Ayan. Teka lang. Di pala tayo naka-ano ata. Ay. Okay. Kala ko naka-connect man tayo dyan. Kala ko walang boses. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako dyan. So, ayan guys. So, ito naman ay 33 pages. Kasi para lang sa pambata. Pero kahit na pambata, kahit na maliit siya, nagmahal ito sa printing dahil glossy. Tapos colored. Tapos naku, hindi lang to basta-basta. 1 buwan natin tong ginawa. Tingnan nyo naman yan. Siyempre, hindi pa tayo sanay sa paggawa ng mga illustration. Ang daming nilagay dyan na mga para maunawaan ng bata o ng kung sinong babasa kung anong sinasabi dito sa taas. So, ayan. May mga story. Yung dapat picture ay naka-align doon sa story. So, ayan. So, ayan guys. And then, pagkatapos niyan, habang nagbakasyon kami last December doon sa saan ba yun? Sa Florida. Basta last December nagbakasyon kami, doon kami nagpasko. So, ang ginawa ko naman doon, habang nagbakasyon, eto naman yung ginawa natin. Kasi kulang tayo ng ano doon, internet. Hindi ko pa ito may pasa-pasa, naka-pending. Mag-antay pa ako nito uwi dito sa Jacksonville para ma-edit lahat. Nagsabay-sabay itong 3. So, ayan. Mga coloring book po ito na pwedeng banding na rin sa mga bata. Makaka-relate dito yung mga toddlers, 6 years old, kahit 7 years old or 8 years old kasi merong counting, may maze, may puzzle. So, ayan. Banding nila sa kanilang mga kapatid o sa mga mother or parents. Ayan. So, available din po ito sa Amazon Online Store.
100. Meron po kayong mapagpipilian. Kung gusto niyo po pambata, meron tayong pambata. Gusto naman pang adult, meron tayong pang adult. And then, nag-order na rin tayo. Nag-order na rin tayo ng Midnight Whisper para meron po akong pakita sa inyo na libro. So, ayan. So, dito naman sa US, ating mga friendship dito sa US, pwede po kayo mag-order through Amazon. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko sa Amazon online store, Alma Harrison. So, ayan, matatagpuan nyo po itong mga libro ko po. So, ano pa ba? Yung ano natin. So, I think yun lang. Inedit natin sa computer. Ay, yung ginamit ko pala na, yung ginamit natin sa pag-edit ng mga, ng cover, tapos ng margining, ginamit ko po yung Word, MS Word. 365 yung gamit ko dito sa Chromebook kasi hindi natin ma-download yung ibang Microsoft. So, ito HP yung gamit natin. So, very limited yung ano niya, yung Microsoft Word. Yung gamit ko is yung 365 Microsoft Word 365. So, yun yung ano niya, yung application dito. Walang ibang application na mapwede. Tapos yung cover naman, inedit natin sa Canva na app. So, ayun. Diyan ako nag-i-edit sa Canva na app. Mayroong ano dyan, free. Pwedeng free ang ano nyo, walang bayad sa paggawa. Kaya lang, pag free, very limited po yung gagamitin yung mga pictures. Pero pag pro po kayo, tulad nito, pag-design nito, nagbayad po ako sa Canva ng $14 para lang makapag-design po nito. Kasi ang daming character, ang daming picture. So, ayan, nagbayad po tayo sa Canva para po tayo dito makapag-edit ng maayos. Kasi yung ibang picture dito ay naka-pro o di kaya may bayad. So, ayan, ginamit natin dito. Tapos ngayon, kinancel ko na po kasi di na ako muna nagsulat ng children's book kasi magastos. Di ba tayo nakakabinta? May gastos na tayo, may binabayaran na tayo. Imagine 2 buwan yung binayaran natin. 2 buwan yung binayaran natin para makagawa dito. Sa 2 to. Ayan. So, hindi lahat ng ano doon ay free. So, may mga bayad. So, para makapagawa tayo ng maganda, para maganda yung product, nagbayad tayo ng 2 buwan kasi ang bagal ko pang gumawa. Ang dami pang bisis na pinarevise sa atin ng Kindle Publishing. So, kailangan natin, nantay ko muna hanggang sa ma-fully publish, ma-release yung book natin sa Amazon. So, nung na-release na, inantay naman natin ito na magawa din natin kasi yung cover. Kasi yung isang picture dyan ay may bayad po doon. Alam niyo po ba, ilang picture yan na pinag-connect ko? 5 picture po yan na pinag-connect ko bago po nabuo po ito. So, 5 picture yan. Kasi iba lang sa araw, iba lang sa tao. Tapos dito sa baba, yung background sa likod, iba lang din. So, ayan. To put it all together, talagang it takes time. It takes time. At the same time, it takes patience. Ayan. Sa writer, di talaga madali, guys. Sa ilang beses pa nating i-revise yan sa pagbabasa. Minsan inaabot po ako dito ng 2:00 ng madaling araw. Nandito po ako sa table na to. Nag-edit o nagre-revise o kung ano, nagsusulat pa ako. Kasi minsan ganito yun.
minsan may mga ideas tayo na nagka-come up in the night time, or pag hindi noisy or tahimik ang paligid. Sorry guys, sometimes nakakalimutan ko yung sa Tagalog, yung mga word. So pag tahimik ang paligid, minsan ang daming pumapasok na word sa isip nyo. So kailangan mo yun i-encode, kasi kinabukasan iba na naman ang ano mo sa isip mo. So kailangan ngayon palang encode. Malaking pasalamat ko sa grammar, kasi may updated tayo sa grammar dito sa sa Chromebook, naka built-in. So pag sinasabi niya wrong grammar, ayun, check na natin yan, kiniklik. Tapos yung spelling, chine-check, rene-recheck din ni grammar yun. So spelling, may mga spelling. So ganun, yan ang buhay natin dito ngayon. Hindi talaga, sabi ko nga, hindi talaga madali. Pero pag meron kang commitment sa ginagawa mo, meron kang matatapos. Yung Midnight Whisper, natapos lang natin ng 1 month. Kay February ako nang sulat noon. Second week ng January, tama, 1 month, kasi kaka-release lang noong 20 ng e-book. Tapos kahapon lang yung paperback. Ang tawag dito ay paperback. Kasi yung cover niya is paper, made of paper. Tapos yung e-book is mababasa po yan through online if you are member in Kindle Unlimited. So ayan, makikita po yan dyan. So hindi basta-basta. Dito nga sa paggawa ko nito, itong pictures dito, inabot ako niya ng 1 araw. 1 araw hanggang sa naghating gabi. So ayan, siguro kasi 24 hours ang 1 araw. Mga 20 hours ako dyan na gumawa. Edit dyan. Sa ano natin. Kahit mga ninuno natin, or mga next generations, makakakita ng books natin. Hindi na nila ako makakalimutan. Oy, ito pala yung ninuno natin. Naging writer pala. So, ayan. Nakita yung pangalan ko. Sayang wala dyan yung Sibiliano. Sana pala na nilagay ko yung Sibiliano dyan. Dapat hindi Harrison. Kaya lang makikita ni Mr. sasabihin, bakit Sibiliano yan? Bakit hindi Harrison? So, ayan guys. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating mga video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Magbabasa po tayo dito ng paragraph. Yan ang sinabi ko dati, pero pwede ako magbasa ngayon sa inyo ng paragraph. Ayan. First page. Ayan, hindi tayo marunong magbasa ng maigi dito na may suspense. Pero I'll do my best. Sana maintindihan nyo po. Hindi ako ganun kaganda magbasa ng Ingles. Maganda sana kung Tagalog lang yan o yung vernacular natin. So, basahin na lang natin yung dedication natin. So, ayan. Kasi na yun. Dedication natin para sa ano ba tong libro na to? Anong makukuha nyo dito sa librong to? So, ayan. This book is dedicated to those who have dreams of finishing their studies or improving their lives, but faced financial or familial obstacles. No challenge can be overcome without a solution. Quitting or stopping of short goals is not the answer. Rather, identifying solutions to meet needs is essential to realizing aspirations. Vanquishing fear and negativity and
effecting transformative change in lives is a truly noble endeavor. By harnessing our unrelenting determination, hope, faith, and a steadfast commitment to your goals, bolstered by inner fortitude in the face of obstacles, you can realize profound accomplishment. In Philippians 4:13, this is one of my favorite verse. I can do all things through Christ who strengthens me. So this book, I dedicated this book to all parents who have ever envisioned a future for their children. It is essential to have faith in both your own and their capabilities, trusting that they can achieve their goals regardless of financial difficulties. It is crucial to provide support, love, care, and explore alternative means to support your children financially, potentially opening their minds to finding innovative solutions such as online opportunities to supplement their financial needs. Then, to those whose sibling relationship were fraught with misunderstanding and separation due to circumstances, I advise against hostility and instead encourage joy, accomplishment supported by love and care. For the siblings who achieve their dreams, don't forget to support your family. Acknowledge those who contributed to your journey, and thanks to the Lord. No one succeeds alone, so remain humble, open-hearted, and willing to assist others if possible. Contribute a portion of your resources to help others, but prioritize self-preservation, and don't rely on reciprocation. As said in Psalm 28:7, verse 28:7, the Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to the Lord. Throughout the writing process of From Rag to Riches, a story of hope and determination, I navigated a range of emotions that sometimes hindered my productivity. A brief illness lasting around 1 week caused me to question my ability to complete the biography. Nevertheless, I remained committed to achieving my goals, recognizing the importance of sharing my story to inspire others, particularly those struggling to find their voice. Lastly, to all of you, my esteemed friends, family, and relatives whose friendship I value and now cherish, and who have made this possible, I extend my sincerest gratitude. And so this book is dedicated to all of you. Thank you, guys. As it says here in Psalm 9:1, chapter 9, verse 1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. So yan, guys, hindi lang po ito basta libro. This will help in individuals who need self-development or encouragement to themselves, that you can change the world. That's all for now. Next time I will read the acknowledgement.
Thank you and have a good day. Mabuhay!